yung presidente at yung mayor ng Maynila mukhang may niluluto. Oh, mukhang maganda ang proyektong pinag-uusapan nung dalawa, mga bossing. Oh, alam nyo naman si Yorme, mahilig yan doon sa mga beautification, mahilig yan doon sa mga pagpapaganda nung kanilang lugar. Eh kasama ho ang Pangulo. Kasama ho ang Pangulo. Mukhang may plano silang pagpapaganda ho. Saan? Doon sa may Intramuros, mga bossing, mukhang magkakaroon ng Forest Park. Ayan po, oh. Kaugnay sa Intramuros Golf Course. Siguro, wala nang masyadong, hindi ko alam. No, ako ho, nag-golf po ako, mga kababayan. Golf. Hindi. Hindi, totoo. Ano po, yung hindi naman lagi kasi masyadong magastos pag lagi. Alam ko sa Pilipinas kapag ka nag-golf ka, kung hindi ako nagkakamali, 5,000 kapag ka hindi ka miyembro. Ano po, pero yung ano kaya ito, yung golf course mismo ang gagawin nila? Nagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Manila Mayor Francis Isko Moreno Dumagoso kaugnay sa Intramuros Golf Course na gagawing Intramuros Forest Park. Mukhang maganda yung iniisip nitong dalawa na ito, no? Ano ho, mga kababayan? Oh, mukhang maganda ang iniisip at mukhang seryosong-seryoso. Hindi pala ako nakapag-shoutout sa inyo, no? Sabi ni Chris Rose, wow, hobby ng mayaman. Hindi naman ako lagi. No, kung ako ay naglalaro, siguro malimit na po yung ano, 4 o 2 beses sa isang linggo. Mahal din, no, mga bossing. Dito sa amin, pag rumenta ka, meron kasi tinatawag small bucket tsaka yung big bucket. Kapag rumenta ka, kung di ako nagkakamali, doon sa small bucket is nasa $12 to $15. Magkano din ho yun? 700. 1,000. No? 1,000. Paghahatawin mo yung mga bola ng golf papunta doon sa sa lawa. O, ganun. Sa driving range. Kapag ka malaki naman, siguro mga aabot ng 2 oras na puro ka hataw ng hataw doon sa driving range, mga kababayan, eh magkano naman yon? $25 yung binabayaran ko doon eh. $20. Ang $20 kasi is 1,400. O, $5. Mga umigit kumulang 1,700. O, para doon sa isang ganyang ganyang bucket ho, mga kababayan. Eh, hindi naman ho lahat naglalaro eh, no? Siguro, kakaunti na lang ang naglalaro at kaya gusto nila na gawing kapakipakinabang at magandang isang parke. Huwag niyo lang kung papupuntahan niya sa mga DDS ay Diyos ko po kapag kaya ay namataan ng DDS at napuntahan at napagralihan ng DDS. Nako, yari yung Forest Park ninyo. Baka ang mangyari niyang sinasabing Intramuros Forest Park na yan, baka biglang maging yan, Duterte Park. Mahilig pa naman ho yung mga DDS ng ganyan. Di ba? Kung matatandaan nyo, mga kababayan, matatandaan nyo, yung parke na malapit doon sa ICC, naging Duterte Park yon. Oh. Kaya ako naniniwala ako Kaya hindi talaga mapayag-payagan yung Kaya hindi ho mapayag-payagan yung mismong interim release dahil dun kakapark nila. Natayuan, nagrally, naglagay ng entablado na upuan, ayun, Duterte Park na daw. Ganun din yung Duterte Street. Oh, natayuan ng rally, napag-ihawan, napagkainan ng humba, ayun, Duterte Street na daw. Kaya, iiwas nyo kung sakali, maganda pa naman ho yan, yung mga naglalabing-labing, pwede dyan pakis-kis, smack-smack lang. Huwag na kayong baka mamaya gawin niya pantsuktsaka sa gabi yan, ha? Di ba? Ikaw, Chi, tatawa-tawa ka dyan, baka mahilig ka doon sa tsuktsakan, yung sa kapag kagabi, pupwesto sa madilim. Tingin ko po, mga kababayan, magiging maganda ito at maliwanag na maliwanag sa gabi. Bakit to? Si Yorme, mahilig yan sa mga pailaw Napakahilig ni Yorme doon sa mga pailaw ho, mga kababayan. Nakita mo nga, yung Jones Bridge ba yun? Jones Bridge yun di ba? Yung talagang tinambakan ni Yorme, nakala mo mala sandalier
kada isang ilaw. Ang liwa-liwanag ng tulay, buhay na buhay ang Maynila. At eto pa ho, mukhang mas bubuhayin po yung Maynila. Sabi ni Shiro Kansaki, dun pa naman lumalandi si Humbakla. Kaya dapat kapag kayo may nakita ng mga DDS na magsasagawa ng kanilang rally dito sa Intramuros Forest Park, awatin nyo na. Awatin nyo na. Bakit? Bahala kayo. Bigla nilang palitan yan. Gawing pangalan, Duterte Park yan. Wala na. Miski kayo, kapag pinalitan nila ng pangalan niya ng Duterte Park, baka hindi na kayo pumunta Di ba? Baka hindi na magsipuntahan kayo. Sabi na, naku, maalala na naman natin si Digong, pinadala na nga doon sa dahig Tapos pasunod na nga si Bato at si Bongo Tapos ito, alalahanin pa natin. Sabi ni John Jency Alapan, bakit galit na galit ang mga DDS kay Isko Moreno na dumikit kay PBBM? Hindi natin alam. No? Baka dumami ang callboy sa Duterte Park. Dahil kay Roque. Di ba? Ano pa sabi doon? Dapat yung idolo nila tagtarin ng bolo dahil ibinenta tayo sa China. Mamaya natin pag-uusapan yan. Ma'am Net Senera na YT channel. Ngayon mga kababayan, iwan na natin to. Mga seloso DDS. Si Yorme, trabaho ng trabaho lang to. Alam niyo kung bakit baka kaya galit mga DDS kay Yorme? Kasi 'di ba pinapahunting yung iba sa kanila dahil doon daw sa panggugulo doon sa Maynila, yung pagbabandal. Karamihan doon mga DDS di ba? Yung mga nanggulo, yung mga nagtakip ng muka, kaya galit na galit siguro sila kay Yorme. Siguro flexible si Yorme. Anyway, alisin ko na ito, Basta kapag nakita nyo, may tatambay na DDS at magsasagawa ng ipinagbabawal na rally dyan sa Intramuros Forest Park, awatin nyo na. Paalisin nyo na. Baka mapalitan. Maging Duterte Forest Park pa yan. Alisin ko na yun, mga bossing. Ngayon, eto. Si Boss Pulong. Ngingit-ngit to sa galit, malamang. Magagalit to. Bakit to, mga bossing? Ayan na nga, nagpaparinig na nga po si Boss Pulong, Bakit? Yung mga isinampa niya yatang kaso na libel, mukhang tablado. Mukhang walang mangyayari. Ayan tingnan nyo mga kababayan. Sabi dito, DOJ decision to dismiss libel cases against Trillanes, ex-Representative Paulo Duterte. Siguro iniisip po nung mga nung DOJ, mga kababayan, kayo naman ayaw nyo nga maglabas, ayaw nyo nga ipakita yung kanyang mga ebidensya, etc., etc.